Okay mga kamads, mga kaibigan, pag-usapan po natin itong si Nezel Dionaldo. Ito po siya po ay isang naging service crew siya sa McDonald's Rockwell. And depende kasi kung saan McDonald's ka malalagay eh. Although ang company, meron silang company culture na tinatawag, meron din mga specific instances na iba-iba yung trato sa'yo nung management mo. Now, I'm not saying na lahat ng McDonald's managers ay ganito kasi naka-experience siya ng level of abuse doon sa kanyang employer. Okay, so dadaan-daanin natin yung storya and hopefully makarelate kayo dahil most of us siguro naman masasabi ko na nagtrabaho tayo at one point or another sa isang customer service na related na work. Ako, nagtrabaho ako noon when I was a little bit younger, a lot younger. And I'm thinking most of you guys na nakikinig ngayon sa akin ay nagtrabaho na rin sa mga ganitong klaseng fast food service, customer care sa telepono, and many more. Yung iba nag-cashier siguro, yung iba nag-bagboy siguro, yung iba nag-grab, yung iba maraming tawag dito, maraming fast food service na pwede ka mag-work for, well, yung bayad sa'yo 8 hours a day tapos minimum wage, minsan slightly above, but etong mga ganito usually nasa minimum wage yan kasi starting pay lang, and ang minimum wage, if I'm not mistaken, ngayong 2025 nasa 600 pesos. During that time, since this was bagong-bago pa to kasi last year pa lang to, siguro nasa 550 ganon. So our story starts somewhere in Rockwell, BGC. Okay, meron kasing McDonald's dyan. Ayan, I'm not sure kung eto rin yung McDonald's na pinagtatrabahuhan nyo. Pero for the sake of visualization, let's just imagine that kasi alam naman natin maraming McDonald's kung saan-saan na prangkisa. So most likely nandyan siya kasi mataas yung foot traffic dyan na tinatawag. So ano ba yung nangyari? Siyempre bagong pasok siya sa trabaho niya. This was her first job. And as her first job, ang ine-expect niya is magtatrabaho lang siya. Pero na-culture shock siya kasi nakita niya yung manager niya kung paano siya itrato. Okay, so ano ba yung trato sa kanya ng manager? According to her, mga kamatis, mga kaibigan, naging working student daw siya doon sa somewhere doon sa Rockwell BGC na McDonald's. At sabi niya ganon, ito yung pinaka-worst nightmare ng buhay niya dahil walang kwenta yung manager. Di niya naman daw linalahat, pero yung manager daw na specific na yon ay nangungurot, nagmumura, nang didiscriminate, nandudurog ng pagkatao at napahiya sa kapwa niya service crew. Okay, and according to her as well, discrimination talaga malala sa pagkatao dahil daw para daw siyang patay. Kung ibig sabihin parang wala siyang rights, ganun ba yun? Pati kung saan ako lumaki, diniscriminate. Wag daw dalhin yung pagka-squatter sa Rockwell. Kasi nga, expected kasi na sa Rockwell, mga una muna, yung mga empleyado doon, malalaki yung sahod. Tapos, bukod sa malalaki yung sahod ng empleyado, mga nakatira doon is mapepera. Pero hindi naman porke ganon yung crowd na sinasamahan mo, dapat mong i-discriminate ang isang tao. Mali yun. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung ugali ng manager na yan. Di lang naman ako binuli ng manager na yan. So, isang manager lang pala yung pinapatutungkulan ni ate rito. Okay? Grabe nga nangungurot sa singit. Paano yun? Babae siguro to kasi nangungurot sa singit Sisigawan ka at ibubuli ka. Kasi nga kung lalaki, bawal naman yun kasi nga maselang bahagi yan, babae itong storyteller natin for today. Pag nagkamali ka, sasabihan ka ng ang bobo naman ni ganito, durog pagkatao mo kasi wala kang magagawa dahil crew ka lang. Hindi naman pwede yan. Lagi kang may rights as an employee. Tandaan mo yan. Hindi ko makakalimutan yan. Manager ka lang, tao, crew mo at tao ka. Walang karapatan mangutya, mambuli at mangsigaw. Tama naman. Lalong-lalo na may mang physical ng crew mo. Bakit hindi nyo idaan sa HR? Pero siguro mamaya muna yan, kumpletuhin muna natin yung storya.
kahit isumbong mo yan sa RGM, ito siguro yung HR, useless din kasi kakampihan nila yung manager nila yan. Lagi kasing tama sa RGM yan. Okay, kasi sagutin mo or labanan mo, di mo pwedeng gawin kasi nga manager mo. I remember, hindi naman yan Diyos, di ba? Or report ako sa RGM, dahil sabi ng manager sa RGM, kita mo yan, Sir Bastos yan sumasagot pa. Siyempre, sa crew lalaban at magsasalita ka pag balik sa kanya dahil alam mo na tama ka. Naku, grabe naman to. Okay, siya nga yung may atraso sa akin, siya pa yung ganyan, papapuntahin niya yung pinsan niyang pulis. Grabe naman to, parang power trip naman tong manager na to. Pero hindi niya pinapunta kasi nga sabi niya pinsan niya, hayaan mo na, crew ko lang naman to lupit nga May ganyan palang mga tao kahit sila na yung mali. Ilang beses na kami nag-usap ng RGM hanggang hindi na masolusyonan. Nag-email pa ako sa store 796 MCD partner PH noong October pero walang response. Tapos nag-usap uli sa RGM, walang nangyari, di na mababawasan ng sakit na dinadala ko. Actually, that is already, bakit hindi mo ipadole ate? Kung ako yan pero tapusin muna natin bago tayo magkaroon ng critical commentary dito. Kahit magsumbong at ulit-ulitin ng manager ang ginagawa niya sa crew, habit niya yung mangurot, manigaw, mambuli. Ito yung hindi ko matanggap talaga, bakit nananakit durugin yung pagkatao mo. Hindi ko talaga makakalimutan to dahil sa cruise, sobrang hirap, sobrang pagod sa trabaho. Uuwi ka pang malungkot at ang sira pagkatao mo. Lagi akong sobrang stress sa McDo. Nagkakasakit ako ng pneumonia, pati ulcer, lalo na sa pagbe-break niyan. Kahit gutom, di ka pagbe-breaking, grabe naman. Sobrang GG talaga, lalo na pag galit na galit sa yung manager. Until now, and she follows na sobrang na-trauma na daw siya. Sobrang durog at sakit ng ginawa sa akin. Pati mama ko sinabihan ko na dahil hindi ko na kinaya that time. Na ganun ginawa sa akin sa McDo. Ang sabi sa akin ni mama, hayaan mo na nak, huwag mo na patulan. Pinakinggan ko si mama ko nung nanahimik ako at hindi lumaban. Di talaga ko nakaka-move on sa McDonald's dahil hindi naging masaya ang pagiging working students ko papunta sa habang buhay na trauma at nagsimulang masira ang mental health ko. Well, number one po, ma'am, ang komentary ko dito is ganito. Kung meron po kayong abusive na employer, dapat ipadole nyo talaga. Padole nyo, and huwag kayong mahihiyang lumapit sa mga government bodies natin para maparusahan yung mga ganitong klaseng tao. Of course, yung ating information ay galing sa kanya at hindi hindi pa natin naririnig yung kabilang side. Pero if I am in the position of someone who will give her advice, I would suggest na pumunta siya sa dole or ireklamo niya kasi nga nananakit That's already a violation in itself, right? So I would see na yun dapat mong gawin. Kasi ang ginagawa niya kasi, dinadaan niya sa administrative process, di ba? Tinatawagan niya yung mga right department, yung RGM, nag-email pa siya, pero hindi gumana yun. I'm just saying na kung ganyan kaabusado yung tao na yan, maybe it's time that you raise the kasi may escalation process yan pagka may nangyari, kakausapin si manager, tapos yung kung meron kayong OM na tinatawag, idadalin doon. Kung hindi kaya ng OM or kung pwede mo namang idiretso sa HR mo dadalhin. Pero if in the event na talagang ganito na naa-abuse na yung rights nyo, maybe this is not just an administrative case, di ba? Probably you can go to the dole and see kung ano yung assessment ng dole doon, di ba? So ang akin lang kasi, parang ang naging last resort niya na yung social media. Kasi nga, wala hindi kami napakinggan ng McDo, and of course, kung empleyado ka lang nila, madali kang palitan, di ba?
Pero pagka inassert mo na yung rights mo and pumunta ka sa kinauukulan at sinabi mo na itong tao na to ay abusado na manager at maraming magpapatunay na ganun talaga siya, baka naman makuha mo yung hustisyang hinahanap mo kasi you deserve it. You deserve your rights to be protected at all the time. Una, hindi naman mataas magpasahod yung McDo na yan kahit billion yung kinikita nila taon-taon. Tapos papaapa ka ng ganyan, wag ganun. So ako, I would suggest that you file the proper complaint and tingnan natin kung saan to darating. And of course, I would suggest kung wala na talaga, last resort, rapid tulpo in action. Yun lang naman yung sa akin for today, Gege mga Lord.